Yung mga tol, laking pasasalamat ko sa bandidong ito na si Randy. Randy, no? Randy ba yun? Tama yun? Yung pangalan mo? Itong si Randy, mga tol, na bandido. Habang siya yung naiwan upang magbantay sa akin, yung mga ilang oras na rin lumipas bago ko siya nakumbinsi, ay hindi pa talaga bumalik yung mga kasama niya. Dahil yung mga kasama niya nagpunta sa bayan. So dadalhan lang daw siya ng pagkain kapag pagbalik niya. So inuutusan siya na siya muna magbabantay sa akin. Kaya sinamantala ko yung panahon. Kinausap ko siya. Kinumbinsi ko hanggat sa naging tagumpay yung plano ko, mga tol, na kumbinsihin siya. At salamat naman at pumayag si Randy, yung bandidong ito, na pakawalan ako. Dahil pinipilit ko talaga na makawala sa kanila. Na maputol ko yung tali sa kamay. Pero sa higpit ng pagkakatali ay hindi ko talaga magawa. Nanghihina talaga yung katawan ko sa ngayon. Hindi katulad ng dati na hawak ko pa yung agimat. May karagdagang lakas ako sa pamamagitan ng aking agimat. So, Randy, salamat ha. Salamat talaga ng marami. Nang nakumbinsi ko si Randy, mga tol, hindi lang pala ngayon lang nangyari sa kanya na ginawa sa kanyang mga kasama ito. Habang nakakuha sila ng bihag, pinaparansam nila kapag makuha na yung gusto nila, na makuha nila yung pera, saka naman nila iiwan si Randy, itong bandido na nakabantay sa akin. So problema nga lang, kapag may pira sila, iniiwan nila si Randy. Kaya nung kinumbinsi ko siya, nagkataon naman na yung sinabi ko sa kanya ay totoo palang nangyayari sa kanyang buhay. So yun, natauhan si Randy kapag isip-isip niya kung totoo ba na tutulungan ko siya. So ito, nais na ni Randy na makauwi din daw si Randy sa kanila at magbagong buhay, dahil hindi na ni Randy matiis yung paghihirap dito sa bundok at pagmamalupit ng kanyang mga kasama sa kanya. Dahil ginagamit lang daw si Randy kapag sa ganitong sitwasyon, pagka magkaroon daw sila ng ransom na hinihingi, yung pera nila ay ganito yung nangyayari sa kanya. Sila lang yung lalong-lalo na yung mga commander yung gumagamit sa pera. Pagbalik naman, pinapaasa lang siya, binibigyan lang siya ng pagkain. Minsan nga hindi makakain, katulad sa nangyari sa kanya na iniwan siya habang magbabantay sa akin. Pero nung nakaalis na kami ni Randy, inasasagupa namin yung mga kasamahan niya, pero iniiwasan lang namin. Sa ngayon ay naghahanap na yun sa amin. Okay. May mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Katulad ngayon, mga tol, na ano nila ako, nakuha nila ako, nabihag nila ako. Hindi inaasahang pangyayari. So, time na yun, galing ako sa trabaho. Hindi ko akalain na yung pinulungan ko sa daan ay siya pa lang ang magpapahamak sa akin. Kasi nung pag-uwi ko galing sa trabaho, nung umagang yun, madaling araw kasi ako mag-uwi galing sa trabaho kasi gabi yung trabaho ko. May nakita akong matanda doon sa
Kung hindi naman gaanong katandaan, medyo may edad na. Nakita ko doon sa daanan na nakahiga. Nakamotor siya. Akala ko kasi yung taong yun ay nadisgrasya sa motor. So malapit lang doon sa pinagtatrabahuan ko. Nasa mga 50 meters lang, malapit lang talaga sa pinagtrabahuan ko. So yun pala ay hindi ko na malaya, nakamanman na pala sila sa akin. Bigla akong sinapak dito sa batok. Kaya nawalan ako ng malay. Pagkagising ko ay isinakay nila ako sa sasakyan at dinala doon sa kubo. So yun mga pangyayari. Hindi ko talaga na dala yung agimat ko, mga tol. Kasi yung agimat ko, habang nasa duty ako, iniiwan ko talaga sa asawa ko. Kapag may mga pangyayari, mga magaganap na hindi natin inaasahan, ay maging malaman kaagad ng asawa ko. Minabuti ko na doon na lang sa asawa ko iwan yung agimat ko para sa proteksyon ng asawa ko, mga tol. Yun lang, wala akong malay. Tumulong sana ako, kaso yung tinulungan ko ay pain pala ng mga bandido. Bigla akong binastroke dito sa batok, kaya nakatulog ako. Kaya ako nabihag. Salamat naman at tinulungan ako ni Randy, itong bandido na kasama ko ngayon. Dito si Randy, mga tol. Okay ka lang, Ran? So wag kang mag-alala. Kapag baka ano na tayo, makarating na tayo sa baba, yung pangako ko sa iyo na tutulungan kita, tutuparin ko talaga yan. Kailangan lang muna natin magtiis dito hanggat sa makaalis tayo. So kailangan ko talaga makababa kaagad, mga tol, para makuha ko yung agimat ko at naisiptin yung mga pamilya ko doon para hindi na maulit yung mga pangyayaring ito. Ran, doon tayo. Dito tayo, no? Ano nangyari? Pasuray-suray ka. Hindi na natiis ni Randy, mga tol, dahil gutom na daw siya. So hayaan mo, Ran. Dito tayo, Ran. Dito tayo, Ran. Doon tayo. May mga bakas dito, Ran, ha? May mga bakas dito bago nang dumaan, oh. Huwag kang kampante, ha? Basta huwag ka lang magpapahalata. Yung plano natin, yun ang gagawin natin, ha, kapag may masagupa tayo, ha. Dito lang. Dito tayo. Maghanap tayo ng makain. Baka may mga bunga ng saging dyan. Pwede natin makain. Grabe, sobrang lamig na. Hilaw pa yan. Dito baka may hinog dito.
nanginginig na yung laman ko mga tol sa lamig. Mauna ka. Uy, ayun na rin oh. May hinog rin. Makakain na rin tayo. Grabe, sobrang gutom ko na. Saan? Yun oh, may hinog. Yun oh. Sige, habang kumukuha ka dyan, mag-ano ako dito, magmasid muna ako dito. Nanginginig na yung katawan ko sa lamig. Yung isa. Sige, kunin mo lahat. Dito tayo. Ran. Dito tayo, Ran. May daanan dito oh. Doon oh. Doon tayo. Ikaw mauna. Dito. Adi, umikot ka doon. Okay yung daanan. Tara. Mauna ka. Ran, may daanan dito, Ran. Ran, ito tayo. Parang kabisado ko na yung area ito. Parang nakadaan na ako dito.
Tara. Lapit na tayo makalabas. Paparin mo lang yung kaka mo sa akin. Matulungan mo ako. Walang problema yun, Ran. Pag-umuhay. Walang problema, Ran. Tulungan mo ako sa'yo. Lalaki akong kausap, Ran. Kung ano yung sinabi ko, ginagawa ko. Para basta makalabas lang tayo dito.